Praise God, at minsan pa malaya tayong tumayo mga kapatid at tayo magbabasa ng isang talata sa Bible. Kung kayo po may dalang Biblia mga kapatid, pagsipagbukas po kayo sa akin sa Matthew chapter 1 verse 21. At siya'y manganganak ng isang lalaki, at ang pangalang itatawag mo sa kanya Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Pag-pray tayo mga kapatid. Lord Jesus, maraming salamat Panginoon. Sa hapong ito, Panginoon, na kami ay mag-aaral ng iyong mga banal na salita. Lord, Ikaw, Panginoon, ang manguna sa aming lahat. Ikaw ang mangusap, Panginoon, sa aming lahat. At bigyan mo po kami, Panginoon, ng wisdom, knowledge, understanding sa aming mga pag-aaralan sa hapong ito. At Ikaw, Panginoon, ang may taas at hindi ang aking sarili. Ikaw ang makilala, Panginoon, ng mga taong makikinig ng iyong mga salita. Purihin ka, sambahin ka sa ilamang ang pinakamataas na purihin magsamba. In Jesus' name, everybody say Amen. Praise God, dadalhin ko kayo mga kapatid sa pangaral nagsabi, the birth of the Savior. Malaya po kayong makakaupo mga kapatid. Praise God. So, ito lang nung nakaraan, alam natin nag-celebrate ang marami, amen, sa kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. Well, dapat naman talagang i-celebrate yun. Wala namang masama doon. Dahil yan ay ang kapanganakan na nag-iisang tunay na Diyos na buhay at tagapagligtas natin lahat. Amen. Kaya lang mga kapatid ko, maraming pagdiriwang na hindi naman kalooban ng Diyos. Imagine mo, birthday ng Savior. Ipinanganak ang Savior, tapos anong nangyayari? Ano napansin natin sa labas? Maraming naglalakad ng lasing. Amen? Maraming nagdadrive ng nakainom. So which is, mga kapatid ko, ang point, maraming nakakaalam na ipinanganak si Kristo. Amen? Maraming tao ang nag-celebrate. Iba't ibang way, mga kapatid, ng pag-celebrate. At I'm sure, mga kapatid, dahil hindi naman pare-parehas ang araw at date, mga kapatid ko, sa buong mundo, darating din ang time yung ibang bansa mag-celebrate din yan. Amen? Kaya lang, mga kapatid, the same pa rin. Kung ano yung pag-celebrate ng marami dito sa Pilipinas, I know, mga kapatid, ganun din yan. Amen, sa ibang bansa. Halos lahat abala, maghahanda. Amen. Halos lahat, mga kapatid ko, di mo makausap ng maayos. Dahil bakit? May binibili, maghahanda, nagigiris, nagluluto. Amen. Nagpuputos ng regalo. Then walang masama na mag-prepare ka sa araw ng kapanganakan ng ating Panginoong Yesus. And the Bible, hindi naman sinabi sa Bible kung anong araw at buwan talaga ipinanganak ang ating Panginoong Hesus. Amen? Para lang po sa kaalaman nating lahat. So, nagkaroon na lang yan ng date sa mga taong gustong lagyan ng date at araw upang merong isang araw lang talaga silang magsiselebrate. Amen? Pero ako naniniwala, mga kapatid, kahit hindi Pasko, araw-araw pwedeng magbigay. Araw-araw pwede mong sambahin ang Panginoon. Araw-araw pwede mong kilalanin ang Panginoon, hindi lang sa araw ng December 25. Amen? Praise God. Kasi kung isang araw mo lang kikilalanin ang Panginoon at mali pa yung way mo ng pagkilala at pag-celebrate, wala ring kahulugan, mga kapatid, o kabuluhan ng pagiging Savior niya kung hindi ka naman maliligtas. Kung hindi mo rin naman siya kikilalanin na tagapagligtas mo. Amen? Dahil ang ginagawa mo pa rin ay makasanlibutan. Sabi nga kanina ng ating pastor doon sa Sorsogon, mga kapatid ko, parol, amen, ano pa, Christmas light, Christmas tree, palamuti, lahat yun puro lang physical, wala na dong spiritual. Yung puso natin, iba na ang purpose, pagandahan na lang ng design, pagarbuhan na lang ng handa, pero yung heart natin, mga kapatid ko, wala na doon sa totoong mga kapatid na purpose. Kung bakit ipinanganak. Sabi ng Bible, kung lilinawin natin mabuti, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan.
Amen? Yun ang purpose. Kaya dapat, every time mga kapatid ko na darating ang December, kumbaga yan ang pinaniniwalaan ng marami, amen? Dapat ang naiisip, tagapagligtas. Dapat, kailangan makilala ko talaga ang Panginoong Yesus dahil siya ang tagapagligtas. Kaya lang, hindi dami ko nakikita, mga kapatid. Amen? Yung iba nag-araway na. Imagine mo yan, ipinanganak ang Savior, tapos kamo nag-aaraway. Kada mo nag-aaraway kay Nano, bubog, lasing. Amen? So, very wrong mga kapatid ang motive at ang a way of celebration. Amen? Ngayon mga kapatid ko, ang punto natin sa pag-aaral na ito, ang Panginoong Jesus nag-effort na. Amen? Nag-effort ang Panginoong Jesus. Para ano? Siya ay makibagay sa mga tao, makisalamuha sa mga tao upang ipangaral ang ebanghelyo ng kaligtasan. Amen? Ngayon mga kapatid, sa atin naman kailangan nating gumawa ng effort. Amen? Meron akong 3 punto mga kapatid na ihahayag sa inyo o isi-share sa inyo kung ano ang dapat nating gawin. Amen? Una, look for the Savior. Amen? Paano ba maghanap? Amen? Pag naghanap ka ba, isang beses lang, pag di mo nakita, di mo nahahanapin. Ngayon, basahin natin. In Matthew chapter 2, verse 1 and 2. Nang ipanganak nga si Jesus sa Bethlehem ng Judea, sa mga kaarawan ng haring si Herodes, narito ang mga pantas na lalaki ay nagsidating sa Jerusalem mula sa silanganan na nagsisipagsabi na saan naroon ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo, sapagkat aming nakita ang kanyang bituin sa silangan at naparito kami upang siya'y sambahin. Praise God! Ngayon, i-clear lang natin ito, yung merong kantang may 3 haring, wala ako sa tono may 3 haring nagsidalaw. Ngayon, unang-una, ang Bible hindi naglagay ng numbers kung ilang pantas ang dumalaw. At ang word na ginamit, pantas, wise men. Hindi hari, not king. Amen? So, malinaw mga kapatid na meron talagang paniniwala na hindi po nakalagay sa Bible. Maraming naniniwala 3 hari ang dumalaw sa sanggol na si Jesus nung siya'y ipinanganak. But the Bible said, 3 wise men, pati ako nahawa kay God. Amen, nakakahawa ang sanlibutan, kaya mag-ingat tayo. Amen, wise men. Amen? Pag sinabing man, isa lang. Pag men, marami. Amen? Sorry, ako'y nahawa. Praise God. Tao lang. Amen? So kaya nga, tingnan nyo, kahit nga kami nagbabasa, minsan nagkakamali. Lalo na yung hindi nagbabasa. Lalo na yung hindi nakikinig. Kaya dapat lagi tayong magbasa ng Word of God. Lagi tayong makinig ng Word of God para makikita, mababasa natin, maririnig natin ang katotohanan. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoong Jesus. Praise God. So, balikan natin ang ginawa ng mga pantas na ito. Amen. Nang ipinanganak nga si Jesus sa Bethlehem ng Judea sa mga karawan ng Haring Herodes, narito ang mga pantas nagsidating. Amen. Nagsidating sila. Ibig sabihin, mga kapatid ko, ito mga kapatid ay nag-effort. At ayon sa pag-aaral, they are from Persian Empire. Amen? Ibig sabihin, medyo may distansya. May travel na magaganap. Para lang hanapin ang ipinanganak na hari na magiging tagapagligtas o naging tagapagligtas. Amen? Nag-effort sila mga kapatid ko. Hindi sila basta nag-Google dahil wala namang Google dati. Ano lang ang palatandaan nila? Ang bituin. Malaking bituin mga kapatid ko, na doon mga kapatid ang guide nila
para makita ang ating Panginoong Hesus, para mahanap nila. Yun yung nagsilbing sa panahon natin ngayon, Waze. Amen? Google Map. Amen? Kung hindi naman may kamag-anak sila doon, na-text nila, dito kayo pupunta, ito yung way. Pero that time, wala pa. Kaya ang Panginoon, mga kapatid ko, ang Diyos, naglagay ng guide. Nakaka-bless and Lord dahil sa kaduluduluhan ito may purpose pala. Amen? Kanina nag-exhort ako ng giving sa Sorsogon, mga kapatid. Ito yung aking ginamit na verse. Amen? Sa chapter 2. Amen? Alam nyo, tayo, minsan baga, naghahanap tayo ng magliligtas sa atin. Amen? Magliligtas sa'yo sa kahirapan. Yun yung mag-aahon sa'yo sa kahirapan. Opportunity. Mariyan ay tao. Amen? Mariyan ay sarili mong lakas. Naghahanap ka para lang mailigtas ang sarili mo sa kahirapan. Amen? Mailigtas ang sarili mo doon, mga kapatid ko, sa mga maling emotions, sa mga maling mindset. Naghahanap ang tao ng ganyan, ng tagapagligtas. Amen? Ngayon, mga kapatid, sinasabi ko sa inyo, sa araw na ito, ang totoong tagapagligtas ay ang ating Panginoong Hesus. Hindi kung sino mang tao, hindi kung sino man, mga kapatid ko, ang malakas ang impluensya, kundi ang ating Panginoong Hesus lamang. Amen? Na kung noon, mga kapatid, naglalakbay ka, parang hinahanap mo sa puso mo, amen, meron kang sariling journey. Pero nung nakapakinig ka ng Word of God, merong parang nakita kang malaking tala, mga kapatid ko, naggagabay sa iyo kung saan mo makikita ang tagapagligtas. Kung saan mo makita ang totoong hari ng buhay mo. Amen? Ganyan, mga kapatid, kailangan hanapin talaga natin ang Diyos. Hindi pwedeng lalapit lang ng lalapit sa atin ng Diyos at ikaw naman binabaliwala mo ang Diyos. Gumawa na ng paraan ng Diyos na hayag na siya sa laman. Amen? Sa pamamagitan ng kapanganakan kay Jesucristo, sa pamamagitan ni Maria. Amen? Nag-effort na siya ngayon, nahanap ka na ng paraan para ikaw naman, mga kapatid ko, ang maghanap doon sa hari. Na maghanap doon sa Diyos. Amen? Maraming tao hinahanap ang Diyos sa pamamagitan ng pera. Na pag may rami kang pera, mga kapatid ko, para kang Diyos, kaya mo lahat bilhin. Kahit, sabi nga, excuse me na sa word, kahit buhay ng tao, bibilin mo kung marami ka ng pera. Kahit oras ng ibang tao, bibilin mo kung marami ka ng pera. Pero hindi yon ang totoong, mga kapatid ko, na hari. Nagkakamali ka kung yan ang iniisip mo. Amen? Ang Panginoong Hesus lamang ang totoong hari. Na kailangan mong sambahin, papurihan, kilalanin sa buong buhay mo. Amen? Hindi mo kailangan maghanap ng iba. Sa church na ito, itinuturo ang Panginoong Hesus, ang tagapagligtas, ang hari, ang provider, ang sasama sa iyo saan ka man pupunta, sasamahan ka ng Panginoon. Amen? Oo, mga kapatid ko, may mga part na mahirap. Kasi bakit? Sa paghahanap sa totoong Diyos, may mga paniniwalang masasagasaan. May mga paniniwala, mga kapatid ko, na papaliin, natatanggalin sa'yo. Dahil bakit? Ang sabi ng Bible, pag ikaw, mga kapatid, gusto mong maglingkod sa Diyos at may haharang sa'yo, tatagpasin niya ng Diyos. Aalisin niya ng Diyos, kasama dyan ang maling paniniwala. Katulad dito, binasa natin. Hindi naman pala 3 hari ang nakalagay. Mga pantas pala, wala ngang numbers kung ilan. Amen? At hindi pala hari, pantas pala. Mga wise men. Amen? Kaya, mga kapatid ko, napakagandang pag-aralan ng Word of God. Dahil marami tayong mga kapatid. For example, pamahiin. Bawal magwalis ng gabi, palabas ng bahay. Then, nung gusto mo, papasok na lang. Amen? Yung dumi, pasok mo na lang kasi malas pag naglinis ka ng gabi. See? Maraming paniniwala, wala man sa Bible. Ito pa, baliin na natin to. Walang sinabi ang Bible na may purgatory. Ang sabi lang ng Bible, ang tao, dalawa lang ang patutunguhan pag namatay. Saan napupunta ang kaluluwa ng tao? It's either heaven or hell. Hindi yan pwedeng sa gitna at excuse me lang po sa mga bago. Amen?
Pero kailangan nyo po itong malaman. Dahil bakit? The truth hurts, but the truth shall set you free. Amen? Kaya kung naghahanap ka ng totoong hari, tatanggapin mo na may paniniwala ka na wala sa Biblia at mali. Amen? Dahil ang mga pantas na ito, tinanggap na nila mga kapatid na marami silang pagdadaanan bago nila makita kung saan ang location, mga kapatid ko, nag-isinilang nari at tagapagligtas. Tanggap nila yun. Pero kahit alam nilang malayo, mga kapatid ko, granap nilang opportunity para hanapin. Kasi bakit? Hindi naman for life yung tala na nandun, pwede yun mawala. Amen? Etong sasabihin ko sa inyo, ang kaligtasan, ang pagkakataon, hindi yan for life. Maaari ang mawala kung hindi mo tatanggapin. Amen? Amen, yung pagkakataon mo. Yung pagkakataon mo na hanapin ang totoong hari, pwedeng mawala yan kung hindi ka hahakbang. Bakit? Hindi naman tayo habang buhay bata. Habang nadadagdagan ang edad natin sa mundong ito, mga kapatid ko, umiiksik yung panahon natin na magpatuloy sa buhay na ito. Amen? Amen. Kaya napakaganda pag-aralan ng Word of God. Dahil dito mo makikita ang katotohanan. Amen? Maraming babaliin. Kaya, dapat handa ka. Pag hinahanap mong hari, amen? Nasa journey ka ng paglalakad mo, mga kapatid ko. Nasa kalagitnaan ka ng journey mo, I mean. Merong mahihila sa'yo, huwag mo nang hanapin yan. Mas madali dito, magsimba ka sa diri, hindi kay text si pastor, ni brother. Amen? Doon lang sa madali. Dito ka na lang, marami ditong paniniwala na hindi naman nila kinukontra. Mag-ingat ka. Dahil ang paglago, ayaw ng ang paglago, mga kapatid ko, may correction yan. Ang ayaw lumago, ayaw ng correction. Amen? Kayo maniwala, mga kapatid, sa mga pumayong din to. Ang Bible. Amen? At huwag kayo maniwala, mga kapatid ko, na pera ang lahat ng kasagutan. Nasa Biblia tinuturo. Amen? Kung gusto mo talagang umunlad, mag-prosper, hanapin mo ang totoong hari. And that King is Jesus Christ. Palakpakan natin ng ating Panginoon. Hallelujah. Hayaan mo lang kung nahihirapan ka, kasabayan. Sabi ng Bible, hindi pwedeng mahigita ng alipin ng kanyang master. Si Jesus Christ, nung siya'y nahuli, mga kapatid ko, ang dami niyang pinagdaanan. Nahirapan siya. Binuhat niya ang krus na hindi dapat niya bubuhatin. Dapat tayo ang bubuhat nun. Yung mga latay dapat sa atin yun dahil tayo ang makasalanan. Amen? Pero si Jesus Christ, mga kapatid ko, ang nag-iisang Diyos na buhay at tagapagligtas, mga kapatid ko, ang nag-iisang totoong hari, nag-humble down. Amen? Nag-anyong alipin. Amen? Para ano? Kagaya ng purpose na binasa natin kanina, iligtas ang tao sa kanilang mga kasalanan. Praise God. Hindi madaling maghanap sa hari. Pamilya mo, kukontrahin ka, kaibigan mo, okay lang yan. Dahil mga kapatid ko, it means may ginagawa kang iba sa ginagawa nila. Lumalabas ka doon sa comfort zone mo na gusto mong maglingkod sa Panginoon, na gusto mong hanapin ang hari. No matter what, ano man ang mangyari, hanapin mo ang hari. Upang pag nakita mo, siyang maghari sa puso mo, siyang maghari sa isip mo, siyang maghari sa buong pagkatao mo, at siyang maghari sa buong buhay mo. Amen? Praise God. Effort. Look for the Savior. Look for the King. Amen? Nasa Kanya lang ang kaligtasan. Amen. Pangalawa, mga kapatid ko,
You must have the right purpose. In Matthew chapter 2, verse 7 and 8. Praise God. Sabi dito, nang magkagayoy tinawag ni Herodes ng lihim ang mga pantas na lalaki at kaniyang siniyasat ng buong ingat sa kanila ang panahong isinilang ng bituin. 8. At pinayaon niya sila sa Bethlehem at sinabi, kayo'y magsiparoon at ipagtanong ng buong ingat ang tungkol sa sanggol at pagkasumpong ninyo sa kanya ay ipagbigay alam ninyo sa akin upang ako na may makaparoon at siya'y aking sambahin. Ngayon, pag-usapan natin si Herodes. Ang nagsasalita dito, si Haring Herodes. Si Haring Herodes, ayaw niyang mapalitan siya bilang isang hari. Napag-alaman niya na ang isilinang na bata na lalaki ay magiging hari. Amen? Iniisip niya, magiging hari ito, kahalili ko. Pero, hindi niya alam, magiging hari ito ng buong sanlibutan. Hindi lang ng bansang Israel. Amen? Ang mindset kasi ni Herodes, panglupa, panglaman, pangtao. Pero ang tinuturo ng Bible, spiritual, panglangit, sa Diyos. Amen? Kaya minsan nagkakamali tayo, mga kapatid ko, sa desisyon. Bakit? Minsan gaya tayo ni Herodes, panglaman lang ang iniisip natin. Minsan nagkakaroon tayo ng inggit, kasi bakit? Flesh ang pinapairal natin. Hindi niya yun naunawaan. Dahil bakit? Wala sa kanya ang Espiritu ng Diyos. Ngayon, kung nasa atin ang Espiritu ng Diyos, maunawaan natin ang mga talata na galing sa Biblia. At kung wala sa iyong Espiritu ng Diyos, hindi mo ito may papaliwanag ng naayon lang sa iyong kalooban. Marami ang maliligaw. That's why maraming maling turo. That's why maraming maling paniniwala dahil sa taong kaisipan lang bumabatay, hindi sa Espiritu ng Diyos. Amen? Ngayon, balikan natin. You must have the right purpose. Si Herodes, nagpapanggap siya. Hanapin nyo. Inutusan niyo mga pantas, hanapin nyo. Pag nakita nyo, sabihin nyo sa akin kung nasa yung location. Hanapin nyo. Sasambahin ako. Mali ang purpose niya. Ang purpose niya talaga, mga kapatid ko, hindi sumamba, kundi patayin ang sanggol na si Kristo sa katawang tao. Amen? Kaya mga kapatid ko, kung tayo ay naparito sa church na ito, dapat mayroon kang purpose na tama. Huwag kang pupunta dito dahil in-invite lang kita. Amen? Huwag kang pupunta sa church dahil nakulitan ka lang sa nagpo-follow up sa'yo. Huwag kang makikinig ng salita ng Diyos dahil magaling yung nagsasalita. Amen? Dahil pag yan, na nagsasalita din sa unahan, hindi mo na nagugustuhan ang sinasabi. Pag puro correction na, amen, wala na yung love, wala na yung mercy of God. Amen? Puro na correction ng Bible. Baka isang araw, hindi na kita dito makita. Kasi meron kang wrong purpose, wrong motive. Masaya ka lang dahil puro blessing ang topic. Pero nung paniniwala na, correction na, ayaw mo na. Dapat meron kang right mindset. Meron kang right purpose. Bakit nandito ka sa church? Amen? Lahat ng ginagawa mo, dapat alam mo ang purpose. Amen? At dapat tama ang purpose mo. Hindi pwedeng gigising kasi sa umaga, di mo alam anong gagawin mo. O, kundi naman alam mo naman yung gagawin, pero hindi mo alam bakit mo gagawin yun. Gusto mong maglaba. Ang purpose mo, para may maisuot ka ulit bukas. Amen? Pero kung maglaba ka lang, nakay mo maglaba ko. Walang ganun. Amen? Ngayon, ang purpose mo, nandito ka sa church, bakit? Kailangan mong lumakas spiritual. Dapat yan ang purpose mo. Kailangan mong makaunawa ng mga spiritual na bagay. Dapat yan ang purpose mo. Kailangan mas talo kong makilala
ang Panginoong Isus, dapat yan ang purpose mo. Kailangan magkaroon ako ng relationship sa Panginoon ng mas malalim na higit kaysa sa dati. Mas makilala ko ang Panginoon sa pagkakilala ko sa Kanya, higit kaysa sa dati. Dapat yan ang purpose mo. Amen? Huwag kang pupunta dito na may iba kang purpose, na may iba kang agenda. Amen? Baka mas malakas ang bigayan dyan. You're wrong. Nagkakamali ka. Kung yan ang purpose mo. Amen? Baka dyan, sa preacher na yan, hindi dyan itatake lang kasalanan, nagkakamali ka, kapatid. The Bible said, ginawa ang Biblia to correct. Para magsaway, mag-review. Amen? Mababasa natin yan in Timothy. Amen? Amen. Kaya yung ginawa para ang tao maging matibay, tinuro ang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Amen? Hindi pwedeng pupunta ka dito sa church ang pakikinggan mo lang, blessing ang pakikinggan mo lang, ang habag ng Panginoon. Paano naman ang correction ng Panginoon? Nagkakamali ka kung ang purpose mo yan lang. Nandito ka lang para ma-entertain, wala ka lang magawa sa inyo. Mahirap yan. Tingin nyo sa amin, kaya kami nandito, wala akong magawa. Dami nga namin ginagawa eh. Amen? Praise God. Ngayon, bakit natin ito ipinapangaral? Di ba yung napapanahon? Na maraming tao, sabi ko nga kayo, nag-celebrate, pero wrong purpose. Para lang ano? Masiyahan ang kanilang laban. Amen. Pali. Excuse me na sa word, tagay pa. O pagkaaga, hapla. Amen? Amen. Pero hindi natin sila masisisi. Bakit? Kung hindi sila nagbibigay ng panahon na makinig ng salita ng Diyos, walang magko-correct sa kanila. Dire-diretso ang buhay nila. Papunta sa makasalanang pamumuhay. Amen? Naniniwala ka sa pagsilang ng hari pero ang purpose mo mamasko? Hanapon sininong at sininang? Okay naman yun, hinahanap mo sila. Amen? Pero kung hinahanap mo lang, kay mahagad ka, kung yun lang ang motive mo, mahirap. Dapat hanapin mo sila. Bakit? Hanapin mo sila para ipaalala mo ang ipinanganak ay ang tagapagligtas. Na kailangan nating kilalanin ng Diyos. Kailangan nating isa pamuhay ang salita ni Kristo. Yan ang totoong purpose. Amen. Ngayon, bonus na lang kung na-bless yung ninong at ninang mo, kabuo talaga sa ninaanak ko, yari yun. Blessing yun. Amen? Nagtiripon-tipon ng pamilya, irinuman taod-taod ralabukan. Yan ba ang gusto ng Panginoon na tagapagligtas? O baka naman ibang Diyos yung pinaglilingkuran nila that time. Baka hindi talaga nila kilala. O wala talaga silang totoong relasyon sa Diyos. Kaya nila nagagawang, alam niyo yun, it's abomination. Amen? Kasalanan. Sabi pa nga ng Biblia, manggagawa ng katampalasanan. And the Bible said, ang bayang ito ay ginagalang ako ng kanilang mga labi. Ngunit ang kanilang puso ay malayo sa akin. O yung mga nagsimbang gabi, kamusta kaya? Naniniwala pa rin dun sa pag na-kompleto mo na, ituto pa rin ng Panginoon ang wish mo. Alam mo, kahit yung may na-kompleto, kung may relasyon ka sa Panginoon, ito pa rin ang Diyos ang kahilingan mo. Kung masipag ka mag-pray, tugunin niyo ng Panginoon. Amen? Kompleto mo nga, pagluwas mo, sige mong muda. Kompleto mo nga, pinagugas ka ng plato, nagkaburuong kay nagdadabog ka. Meron lang purpose. Amen? Ako mga kapatid, ako takot mangaral ng katotohanan kasi bakit? Dito ako pinalaya ng Diyos eh.
Ngayon, kung may magsasabi sa akin, hindi, mali ang turo mo, patunayan mo. Basahin mo ang talata mo. Ganun lang kasimple. Amen? Dapat meron kang right purpose. Ngayon, babalikan natin yung talata. Si Herodes. Amen? Hinahanap niyang Diyos dahil o ang ating Panginoong Yesus. Amen? Dahil gusto niyang wakasan ang buhay. Ipapapatay niya. Para sa huli, siya ang makinabang. Hindi siya mapapalitan hari. Ngayon, ba't ka nandito sa church? Dahil sa kapakinabangan? Amen? See? Dapat search your heart. Lord, ano ba talaga ang layunin ko? Bakit ako nandito nakikinig ng iyong mga salita? Lord, ano ba talagang layunin ko? Ba't ako nagpabautismo para lang ba maging member? Hindi tayo dito mga kapatid member lang. We are church family member. Kasi magkabing member lang sa church family member. Nang isang kapamilya, pag nagkakamali, pag kasama mo sa bahay, didisiplinahin mo yan. Amen? Yan ang purpose ng church. May maggabay sa'yo, mag-guide sa'yo. May makakasama ang kapatiran para pag medyo nagkakamali ka, may magre-remind sa'yo. Na medyo pag nangihina ka, may magpipray sa'yo. Sino kasama mong mag-pray sa'yo kung mga believer kasama mo? Amen? Dapat nandito ka sa church on a right purpose. Na magkaroon ka ng ugnayan sa Diyos. Na pinapatatag mo ang relationship mo sa Lord. Dahil pag matatag ang relationship mo sa Lord, walang makagagalaw sa iyo. Amen? At ang sabi ng Panginoon, pag ikaw ginawa ng masama, easy lang, vengeance is mine. Ang Lord ang gaganti para sa atin. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Bago kong bitawan tong point number 2, again, magkaroon tayo ng matatag na relasyon sa Diyos. That is the very purpose. Amen? Minsan pa, malakas sa palakpak sa ating Panginoon. Point number 3. Hallelujah. Bring your offerings. Ngayon, lahat ba ng offering, financial lang? Hindi. Basahin natin ang Matthew chapter 2, verse 10 to 11. At nang makita nila ang bituin, ito na yung mga pantas, mga kapatid ko, ay nangagalak sila ng di kawasang galak. At nagsipasok sila sa bahay at nangakita nila ang sanggol na kasama ng kanyang inang si Maria at nangagpatira pa sila at nangagsisamba sa kanya at pagkabukas nila ng kanilang mga kayamanan ay inihandog nila sa kanya ang mga alay na ginto at kamangyan at mira. Ngayon mga kapatid, sino dito may gold? Tas kamay, pahinga ko. Amen? Wala. Meron siguro yung kulay gold lang. Amen? Pero, sabi nga, excuse me lang, wait ng baso pa lang. Amen? Ano, ngipin. Yung gold ng ngipin, mahirap yun. Iba na yan. Amen? Ako ngaya, Brad, may gold yun. Amen? Bring your offerings. Pag pupunta kayo dito sa church, ang mindset, hindi laging pinansyal ang dala lang. Amen? Bakit okay kung susugon ako? Imagine mo sinusog ka dahil lang sa giving. Pangit naman nun. Amen? Nakay po, tigkukulit ko ka muna mag-church para matuto kayo mag-offer ng papuri sa Panginoon. Para matuto tayo mag-worship sa Panginoon.
Amen? Amen. Kung aralin natin yung tatlong kayamanan na ito, yung gold, yung mira, at saka yung kamangyan, mga kapatid. Yan ay nagre-represent, mga kapatid ko, doon sa kanilang mga product. Amen? Na very important that time. Very, very important that time. Pero ibinigay lang sa pamilya ni Maria, ni Jose, at ng ating Panginoong Yesus. Bakit? Yung gold nagre-represent, mga kapatid, yung gold, itapik lang natin, madali lang ito. Kingship. Dahil sa tabernacle, mga kapatid ko, amen, halos ang gamit doon na materials, gold, na nagre-represent na sa hari ng mga hari. Amen, sa ating Panginoong Yesus. Sa ating nag-iisang Diyos na buhay. Kingship yan, mga kapatid ko. At ngayon, ibinigay nila yun dahil naniniwala sila na ang isinilang ay totoong hari. Amen. And very precious sa kanila yun. At sabi ng Bible, merong kagalakan sa kanilang puso. Ngayon, sabi ko nga kanina, tinanong ko kayo, sino may gold? Wala man. Alam, pagpunta nyo dito, piritin mo kayong magdarang gold. Hindi man. Amen? Kundi, ang gusto ng Panginoon, mga kapatid ko, yung mga kamay mo, kayamanan yan, mga kapatid. Itaas mo yan sa pagpupuri sa Panginoon. Amen. Amen? Praise God. Kayamanan mo yan. Kayamanan natin lahat yan. Yung dila mo, yung labi mo, dapat, pag nandito ka sa church, pag altar calling, sinasambit mo word na hallelujah, praise the Lord, amen. Amen. Hallelujah. Amen? Dahil ginagamit ang dila sa pagpupuri sa Panginoon. Yung isip mo, yung puso mo, kayamanan mo rin yan. Kayamanan natin yan sa bawat isa sa atin. Kaya dapat ang itinatakbo niyan, Panginoong Yesus. Ang laman niyan, ang Panginoong Yesus. Napupunta ka dito na may kagalakan, papasok ka, hindi titignan mo muna yung lugar, kapangit man. Kasaday man. Tanda mo, pag pinintasan mo ang lugar na bahay pa ng bahan, hindi yan sa tao, sa Diyos yan. Pag-ingat ka. Amen? Kasi bakit wag kang pupunta dito dahil nagagandahan ka lang sa lugar? Balikan natin yung purpose kanina. Kundi pupunta ka dahil sasamba ka sa Diyos. Praise God. Magbibigay ka ng offering sa Diyos i-offer mo yung sarili mo. Amen? Love the Lord with all your heart, with all your mind, with all your strength, with all your soul. Amen. Pag umupo ka dyan, mga kapatid ko, amen, dapat ang puso mo tumatanggap ng salita ng Diyos. At sa pagtayo mo, handa kang magpuri sa ating Panginoon. Yes. Amen? Amen. Amen. Nabibless ba kayo, mga kapatid ko, sa ating pag-aaral sa hapon na ito? Amen. Amen? Kasi ako, mga kapatid, nung binabasa ko ito, blessed na blessed ako sa Panginoon. Imagine mo nag-effort ang Lord. Tapos tinuruan tayo ng Lord kung paano natin siya mahanap. Amen? Tapos tinuruan tayo ng Panginoon kung paano magkaroon ng right purpose. Ano ba dapat ang purpose mo? Amen? Tinuruan tayo magdala ng Panginoon. Hallelujah. Tinuruan tayo ng Panginoon na magdala ng ating mga sarili para i-offer. Amen? Dahil lahat ng parte ng katawan mo, dapat ino-offer mo yan sa Diyos. Amen. Hindi pwedeng yung paa mo, isa sa Diyos, yung isa ang buot kong pakain. Basta sa bulangan. Yung isa sa irinuman, tapos sabihin mo, isa sa Diyos. Di pwede. Ang pangit niya, nakaganyan-ganyan, no? Kaya nga, ang paa, teamwork yan. Dapat parehas yan. Isang pupuntahan yan sa Diyos. Amen. Kaya ako naniniwala talaga ako kung saan mo hinahakbang yung paa mo. Ewan ko sa iba, pero ako naniniwala talaga ako. Kung saan ka humahakbang, kung saan mo pinupunta yung paa mo, doon mo rin dinadala yung kaluluwa mo. Naniniwala ako dyan. Hindi yung paa mo, dali mo mapunta dito sa church. Kasi tignan mo, hindi naman makapunta yung katawan mo kung wala yung paa mo eh. Amen? Amen? Amen. Nasaan yung kaluluwa? Di ba nasa loob ng katawan? Amen? Kaya kung ang mga paa mo humahakbang yan papunta sa Diyos, dinadala mo ang buong katawan mo sa Diyos. At pati kaluluwa mo, dinadala mo rin sa Diyos.
Dahil kung anong ginawa mo dito sa lupa, mga kapatid ko, nung pagbuhay ka pa, kung maganda yan, aanihin mo yan sa buhay na walang hanggan. Pero kung hindi yan maganda, mga kapatid ko, kaparusahan yan na walang katapusan. Amen? Kaya dapat buong katawan mo, inaalay mo yan sa Panginoon. Amen. Bubuksan mo, sabi dito nung binuksan nilang kanilang mga kayamanan, buksan mo ang pag-iisip mo. Buksan mo ang puso mo para sa Panginoon. Ibuka mo ang mga labit mo para sa Panginoon. Ibuka mo ang mga palad mo para sa Panginoon. Amen? Amen. Yan ang true essence kung bakit pinanganak si Jesus Christ. Yan ang totoo. Biblia nagsasabi, di mo yan mababalik, mga kapatid. Kaya sa darating na 2022, mga kapatid ko, I hope and I pray lalo sa mga bago nating kapatiran. Amen? Amen. Na pag dating mo sa taong 2022, ang dala mo na ang katotohanan. Amen? Ang dala mo na pagsusumikap na hanapin talaga ang hari, ang tagapagligtas. Ang dala mo na, mga kapatid ko, right purpose. Amen? Ang dala mo na, mga kapatid ko, yung sarili mo talaga, i-offer mo sa Panginoon. Amen? Ngayon, sa ating pagtatapos, mga kapatid, isang verse na babasahin ko pa. In Matthew chapter 2, verse 12. At palibhasay, pinagsabihan sila ng Diyos sa panaginip na huwag silang magbalik kay Herodes, ay nagsiuwi sila sa kanyang sariling lupain sa ibang daan. Herodes represents negativity. He symbolized negativity. Amen? He symbolized hatred, anger, negative mindset, negative emotion, wrong belief, bad habits. Amen? Nung ang mga pantas nakita nila ang hari, inutusan sila ng Diyos, huwag na kayong babalik kay Herodes. Mag-iba na kayo ng daan. Umuwi kayo sa inyong lugar. At ganun ang ginawa nila. Ngayon, nakita mo ng hari. Narinig mo ng kanyang mga salita. Sa 2022, huwag ka nang babalik kay Herodes. Yung, kung meron ka man niyang galit po, pinanakit galit sa iyong puso, huwag mo nang balikan niya. Huwag mo nang dalhin yan sa 2022. Iiwan mo yan ngayong 2021. Yan ang totoong bagong taon at bagong buhay. Nakasama mo ang Panginoon. Na nagahari sa iyo ang Panginoong Yesus. Na hindi ka lang nasusunod kundi ang Panginoong Yesus na. Amen? Amen. At huwag natin, mga kapatid, sasabihin na ang Word of God, babaliwalay mo, wag. Dahil kung babaliwalay mo ang Word of God sa taong 2022, walang pag-iiba ang buhay mo sa nakaraang 2021. Dahil ang totoong pagbabago nasa piling ng Panginoong Yesus. Ang totoong pagbabago, mga kapatid ko, nasa spiritual na kalagayan hanggang makikita natin sa physical na aspeto ng ating buhay. Huwag tayong papadaya. Amen? Huwag tayong papaloko sa gawa ng kaaway, sa mga maling aral, sa mga maling turo, sa mga maling paniniwala. Amen? Dahil nasa Panginoong Yesus ang tunay na kaligayahan, ang tunay na pag-ibig, amen, ang tunay na kasaganahan. Nasa Kanya ang totoong kaligtasan. Nasa Kanya ang totoong kayamanan. Palakpakan natin ng ating Panginoon. Hallelujah.